Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Maaari na muling mas madaling ma-access ang listahan ng yaman at ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno batay sa Memorandum Circular No. 3 na inilabas kahapon ng Office of the Ombudsman. Ayon sa memorandum na ito, hindi na kailangang ipagpaalam sa isang public official kung mayroong nanghihingi ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. There is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. The only thing that the requesting party needs to show is ID, and to make sure that he is not a fictitious person, that he is indeed the person that he purports to be given the IDs. Yun lang po. Ayon kay spokesperson at Assistant Ombudsman Miko Clavano, isa ito sa nakikitang paraan upang makapagsagawa ng lifestyle check at gamiting ebidensya sa pagsasampa ng kaso sa mga nasasangkot sa katiwalian at korupsyon. Samantala, nilinaw din ito na hindi hawak ng ombudsman ang lahat ng SALN ng bawat opisyal ng gobyerno, kundi tanging sa presidente, vice-presidente, heads of constitutional commission at local government officials lamang. Congressmen and senators file their SALNs with their respective secretariats, and the members of the judiciary file their SALNs with the Supreme Court. So these are the institutions that we are calling on to follow suit in the policy of transparency, and so that they can release as well the SALNs which are within their jurisdiction. Giit nito, may kani-kaniyang polisiya ang mga institusyon na ito pagdating sa pagsasapubliko ng SALN, ngunit inaasahan nila na makikiisa ang legislative at judiciary branch sa bagong palatuntunang ipinag-utos ng ombudsman. Kaalinsabay naman ang mas maluwag na access sa SALN, kasama rin sa isinasaalang-alang ang private details ng mga government official. Hindi na makikita ang permanent address ng mga ito, maging ang mga detalye ng kanilang mga anak na menor de edad. It poses a security threat on our public officials, and of course, for the minor children as well, if we release those types of details. Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman na sa kabila nito, makikita pa rin ang mga detalye tungkol sa ari-arian ng mga government official, maging ang eksaktong mga lokasyon kung nasaan ang mga ito. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to, dapat dito responsible din yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Ang transparency ang talagang hinahanap ng tao sa people in government. And I think it's my duty to be able to give in to this request kasi all of us are accountable officials. Ang hawak namin, Presidente, Vice President. Pero ang senators at congressmen, ang Senate ang may hawak niyan, ang admin nila. At ang sa House, ganoon din, ang Secretary General na may hawak niyan. Although we can request from them for our use, sa mga gustong kumuha ng SALN ng mga congressman at ng mga senators, kailangan doon kayo mag-request sa Senate o sa House. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno, 24 years ago, meron ng SALN requirement. Nawala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na mga SALN ay dapat isa sa publiko. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. At sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Para sa akin, it's a welcome development because it's easier for those who want to know about their public servants, kung ano yung kanilang kinikita, ano yung kanilang mga negosyo. Kasi kasama rin sa SALN yung negosyo. You have to disclose. And in light of what's happening right now, na maraming mga nasasangkot sa flood control projects, may mga related sa contractors. In fact, di ba sa COA mayroong commissioner na related sa contractor. Maganda na magkaroon ng full disclosure through the SALN. Pero mas maganda yung gagawin ng COA. In addition to full disclosure, di ba sinabi nila magsasign sila rin ng document, declaration of conflict of interest. So in other words, not only nakasulat doon kung anong kumpanya, dideclare nila kung yung kumpanya na yun may negosyo sa gobyerno. So it's not only
nakasulat yung contractor, pati yung negosyo ng contractor, which is a added step. You can talk about releasing SAL, and you think there's a need for that na united yung senators? Pwede rin, para marinig natin kung ano yung mga concerns, kung baka may mga ibang concerns yung mga senators. But sa mga kausap ng mga senators, nakikita ko wala namang tumututol sa ganyan na concept. Everyone is ready to show their SAL. Sa ngayon kasi ang procedure dito is by request. No? Para lang masigurado natin na yung mga nagre-request, mga legitimate organization. But in terms of disclosing the SAL, sa mga kausap kong senators, wala namang problema. For the record, you're open to this? I'm very open to this. Oo naman, kasi maliwanag naman yung batas that has to be made available, no? For transparency and accountability. Ito lang nakaraang ilang taon, naghigpit sila, no? Na hindi naman yun ang sinasabi ng batas at hindi yun ang intensyon. And you are open, sir, na ilabas din po sa publiko po ang initiative? Yes. In fact, ang naalala ko, nung unang termino ko at second term ko, basta may mag-request, ano yun, dapat ginagawang available. For some reason, nagbago yung patakaran. But I think we should go back to that. Pero wala pa rin tinatanggihan, sir, pag nag-request? Wala. Noon ngayon kasi hindi na hinihingi dahil nga may mga restrictions. No? Pero since bumalik sa dating patakaran, then dapat, as long as may mga request, that should be made available. Sir, sa tweet niyo, sabi niyo dapat ilabas din yung SAL ni dating Ombudsman Martires. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya, di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. Sir, because one way of preventing corruption. Definitely, dahil kasi ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung wealth, ano yun? Prima facie evidence na yun, na ill-gotten. It's now the burden of proof on the part of the public official na patunayan na hindi ill-gotten yun. May presumption, may prima facie presumption that it is ill-gotten if there is a disparity between what is in the SALN and yung kanyang, halimbawa, yung SALN mo nakalagay doon, ganito lang ang halaga mo, net worth mo, tapos meron kang mamahaling relo. Yung pa lang, bakit hindi commensurate dun sa may prima facie evidence na yun of that it is ill-gotten. Sir, paano pag hindi nilagay sa SALN? Yung mga ganun din. Kaya nga, kung wala sa SALN, pero merong hawak-hawak mo, suot-suot mo, bakit hindi nakalagay sa SALN? Yun ang violation. No, anti-graft yun. If your property, your personal belongings, di ba, meron kang Ferrari, ganyan, wala naman sa SALN. So, may prima facie evidence that this was ill-gotten. Lalo na, because you are a public official. Ilang senador ang nagpahayag ngayong araw ng kanilang posisyon sa paglalabas ng SALN sa publiko. Sa mensahe na pinadala ni Senator Tito Sotto sa mga mamahayag, sinabi nito na hindi na ito bago sa kanila. Aniya pinayagan ng access sa SALN ng mga senador noong una siyang naging tagapangulo ng Senado noong 2018 hanggang 2022. Nakadepende anya ito sa pagsang-ayon ng bawat senador. Ang pagkakaiba lang anya ay tinatanggal nila ang mga address ng kanilang mga property. Kinumpirma rin ito na malaking posibilidad na pag-usapan ito sa caucus o pagpupulong ng mga miyembro ng Senado. Hihingin niya ang permiso ng mga senador habang handa naman siya dito anumang oras. Sang-ayon din si Senator Kiko Pangilinan sa hakbang na ito. Welcome anya ito dahil klaro sa batas ang pagsasapubliko ng SALN. Nagbigay naman ng komentaryo si Senator J.B. Ercito sa pagsasapubliko ng SALN ni late 1st District Representative Martin Romualdez. Anya, napapanahon ito dahil naghahanap ng kalinawan ng publiko sa gitna ng skandalo sa flood control projects na yumanig sa gobyerno. Maaari lang na huwag ihayag ang ilang mahalagang impormasyon kaugnay ng seguridad at kaligtasan ng pamilya ng may-ari ng SALN. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.